Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang topic po natin, ang Panginoong Hesus, ang kasama sa paglalang ng Ama, at siya ang kalarawan po ng Ama, ang Panginoong Hesus. Yan po ang topic natin. Ang Ama ay kalarawan ng Ama, ang Panginoong Hesus ang kalarawan ng Ama, at siya ang kasama sa paglalang. Kasi po may nagsasabi na ang Panginoong Hesus daw tao. Mali pong aral yun kasi siya po ang kalarawan ng Ama, ang Panginoong Hesus. Siya po yung kalarawan. Kasi po yung mga anghel, hindi po kalarawan ng Ama yun. Yung anghel po kasi hindi po nila kayang maglalang ng tao, hindi po nila kayang bumuhay ng patay. Kaya ang Panginoong Hesus po ang kalarawan ng Ama. Siya po ang kalarawan ng Ama. Siya po ang kasama sa paglalang. Nilang ang lahat ng mga bagay sa pamagitan niya. Sabi sa banal na kasulatan. At saka yung mga anghel sa langit at sa lupa, sa kanya rin nabubuhay yung lahat ng yon. Kaya ang kasama ng Ama sa paglalang, ang Panginoong Hesus. Yan po yung ating topic. Ito po, basahin ko po sa inyo. Lahat kasi ng bagay nilalang sa pamamagitan niya eh. Marami pong verses na mababasa ang lahat ng mga bagay nilalang para sa anak. Yung lahat ng mga bagay para sa anak po yun, nilalang lahat ng mga bagay para sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung nakilala ng mga tao na Diyos, hindi po yung Ama ang nakilala nilang Diyos, kundi yung Panginoong Hesus po yun. Siya po yung nagpakita kay Moises, sa kay Abraham. Sa Ama po, wala pa pong nakikita. Wala pa pong nakakita, kundi yung Panginoong Hesus lang. Kaya siya po yung kasama ng Ama sa paglalang. Sabi po ng Diyos dito, sabi ko ng Biblia lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya At alinmang sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo sa 1:3. Kapitulo 1, ang kabanata ay 1:1 hanggang 3 sa 1 po. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Ito po, basahin ko po sa inyo. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos, at lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O yun, hindi po ginawa ang lahat ng mga bagay kung wala siya. Kaya nandoon po yung Panginoong Hesus, sabi sa banal na kasulatan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O yun, andun po yung anak. Kaya nga sabi rin sa Proverbs, dito, nandun siya nung nilalalang yung sanlibutan. Kaya nandun siya po yung kasama sa paglalang, siya po yung kalarawan ng Ama. Kaya ang ating Panginoong Hesus, Diyos po yun, manglalalang po siya yun. Mali pong aral yun na sabi mong Panginoong Hesus tao. Kasi po, sa kanya nabubuhay ang lahat ng mga bagay, yung mga anghel, mga bagay na hindi nakikita, sa kanya nabubuhay ang lahat ng yun. At saka yung mga anghel po, hindi po yan ang kasama sa paglalang, kundi yung Panginoong Hesus. Dinidinay po yan ng mga antichrist, yung mga iglesia ng tao. Ang kasama daw yung mga anghel. Mali pong aral yun. Ang anak po ang kasama, kasi siya yung sa kanya nabubuhay yung mga bagay na hindi nakikita, at saka sa kanya nabubuhay ang lahat ng mga bagay. Nakikita at hindi. Ito lahat ng mga bagay. Sa isang video course kasi, meron na akong video puro na kasama yung anak. Kaya hindi ko na po babasahin to sa inyo yung sa Proverbs, sa mga ibang verses na lang na babasahin ko sa inyo. Ayun, sabi ng Diyos dito sa Genesis Kapitulo 1, ang kabanata 26, sabi ng Diyos dito na mag-ama. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad
sa ibabaw ng lupa. Ayun po, kasama po yung Panginoong Hesus dito sa paglalang. At ang nakilalang Diyos ng mga tao, ng mga nila Abraham, ang Panginoong Hesus po yun, yung nagpakita sa kanya na Diyos. Kay Moises, nagpakita sa kanya. Ayun po, pero yung ama po, wala pa pong nakakita ron. Sabi nga, gugunawin mo ba ang mundo? Ang Sodoma, kung may 5 banal, ang kausap po ron yung Panginoong Hesus, hindi po yung ama. Ang Panginoong Hesus po na Diyos ang kasama. O dito po sa Hebreo, sabi rito, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Sabi sa Hebreo, siya ang maalalay ng lahat ng mga bagay. Dito po, sa Hebreo 1-3. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Mana niya na sa kanyang ama yan, yung lahat ng mga bagay. Kaya nakilala nilang Diyos doon, yung anak na mayroong mana, yung nasa may 63, 16, 17 ng Isaias. Kaya siya po yung nakilala nilang Diyos. Nasa pamagitan niya, naman, niya ginawa ang sanlibutan. Ginawa yung sanlibutan sa pamagitan niya. Kaya yung lahat ng mga bagay, yung ginawa, andun po yung anak. At saka ang Panginoong Hesus po, manglalalang po siya. Siya po talaga yung kasama sa paglalang at kalarawan. Patuloy ko po, palibasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayun po, siya po yung kalarawan talaga ng Ama, siya yung kasama sa paglalang. Basahin ko pong uli sa inyo to sa Hebreo 3, sa 1:3, palibasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Yun po, siyang larawan ng Diyos talaga. Dito rin po sa Kolosas, may mababasa rin po tayo rito sa Kolosas 1:15 hanggang 17. Kapitulo 1, ang kabanata ay 15 hanggang 17. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay na ay nangabubuhay dahil sa kanya. Ayun po, nabubuhay sa kanya ang lahat ng mga bagay, yung mga anghel sa langit, yung mga anghel sa lupa, nabubuhay yan dahil sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung kalarawan ng Ama na kasama sa paglalang. Diyos po ang ating Panginoong Hesus dahil sa kanya nabubuhay po yung mga nakikita at hindi nakikita. Kaya mali pong aral yun, yung sabihin mo yung anghel ang kasama sa paglalang. Mali po yun. Dahil ang anak lang po ang kalarawan ng Ama. Wala na pong iba. Ang Panginoong Hesus lang po talaga ang kalarawan ng Ama. Manglalalang siya ng tao. Ito po sa Gawa, siya yung lumikha ng buhay, sabi sa 3:15 ng Gawa. Ito po sa Kapitulo 3, ang kabanata ay 15 ng Gawa. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na muli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Yan po, siya po yung lumikha ng buhay. Basahin ko po sa inyong muli. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na muli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Yan po, siya po yung lumikha ng buhay kasi kasama po siya sa paglalang.
Kaya kasama po yung anak sa paglalang, siya po ang tunay na kalarawan ng Ama. Saka nasa kamay lang tayo ng Ama, yung tayo ng Panginoong Yesus. Lahat po ng bagay, nasa kamay lang po tayo ng mag-ama. Tanyo to. Ito, nasa kamay lang po tayo ng Panginoong Yesus sa buong mundo, yung mga tao. Ito po ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa 1 Gs, Kapitulo 10, ang kabanatay 27-28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila maaagaw ng sinuman sa aking kamay. Hindi maaagaw sa kamay ng Panginoong Yesus yung mga taong nananalig sa Kanya, sumasampalataya. Kaya lahat ng mga bagay nasa kamay niya din yan. Lahat po tayo nasa kamay din ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kasama nga siya sa paglalang ng tao Basahin ko pong muli sa inyo rito sa 1 Gs 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Hindi maagaw sa kamay ng Panginoong Yesus yung kanyang mga tao, saka yung sumasampalataya sa Kanya. Kasi nasa kamay niya lang tayo. Siya yung kasama sa paglalang na lumikha ng tao. Sabi nga sa may Kawikaan 34, sinong pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sabi dito. Ito po sa may Kawikaan 30, Kapitulo 30, ang kabanatay 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Ang Panginoong Yesus lamang po ang bumababa at sumasampa sa langit. Wala nang iba. Kaya ang nakilala po nilang Diyos doon, ng mga tao nung una, Panginoong Yesus po yun. Patuloy ko po. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at anong pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Binabanggit dito kung anong pangalan ng anak kasi kasama po yung Panginoong Yesus sa paglalang. Ganun po yun. Itong sinasabi rito sa verse na ito, sinong pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Yun po, yung pag-ama po yung pumipisa ng hangin. Kasi ang ibig sabihin nitong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan, tao po to At saka yung sinong pumisa ng hangin sa kanyang dakot, nasa kamay lang tayo ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Kasi ang tao po, 70% tubig. Pinantali ng Diyos dito yung laman sa tubig. Yun po, pati rin po yung kay Moises, yung tumawid sila sa dagat na mapula, pinisan niya yung tubig doon. Sa kanyang mga dakot, hinarangan ng ganon. Hinawi ng kamay ng Panginoong Hesus na mag-ama. Dahil sila ang ito po, yung tao po yung sinasabi rito, yung sa may Kawikaan 34, yung sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at anong pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Yun po, tao pong ang sinasabi rito, binabanggit po rito na nung naglikha, ang Panginoong Yesus po yung may hawak sa ating lahat, gaya ng nasa 1, hindi maagaw sa kanyang kamay. Tao po yun, nasa kamay lang po tayo ng Panginoong Yesus na mag-ama. Kaya nga yung babae at saka yung lalaki, binuhay ng Panginoong Yesus, pati kay Lazaro, kasi nasa kamay niya lang tayong lahat. Kaya binalik niya pinisa niya muli yung espiritu. Ibinalik kay Lazaro at saka dito sa babae sa Lucas. Patay yung anak ng babae, binuhay uli ng Panginoong Yesus. Pinisa niya muli yung kanyang espiritu sa kanyang mga dakot. Pinabalik dun sa katawan ng babae. Ito po sa may Lucas 8:50. Sa may Lucas 8,
49 hanggang 55. Yung napatay na po yung babae kasi nasa kamay lang tayo ng Panginoong Hesus na mag-ama. Ibinalik ng Diyos ng Panginoong Hesus yung espiritu rito, pinisan muli dun sa laman. Ganun po yung nasa Kawikaan sa may 34. Ipinisan muli ng espiritu sa kanyang mga dakot, dahil nasa kamay lang tayo ng mag-ama, binalik yung espiritu ng babae rito at saka ni Lazaro. Basahin ko po sa inyong muli dito sa Lucas 8:49. Samantala nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Tatapwat, nang marinig ito ni Jesus, ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At nang dumating siya sa bahay ay hindi niya pinintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinanambitan ng dalaga. Datapwat sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya hindi patay, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak, napag-alamang siya'y patay na. Datapwat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinabi, dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon. Pagdaka at kanyang pinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Yon, pinisan muli ng Panginoong Yesus yung espiritus, ibinalik to sa babae kasi nasa kamay lang tayo ng Panginoong Yesus na mag-ama. Yun, pinisan. Kaya sabi rito sa Kawikaan sa 34, sino ang pumisa ng hangin sa kanyang dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ayun po. Yung binabanggit po dito, yung anak. Kaya yung anak po, manlalalang po yun. Billion years na po yung mga taong namamatay. Billion years na po yung mga taong patay. Bubuhayin pa rin ng Panginoong Yesus yung nais niyang buhayin. O, ganun po yun. Kaya ating Panginoong Yesus, siya po yung kasama sa paglalang at saka Diyos po ang Panginoong Yesus. Sabi nga, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at lahat ng hininga ng mga tao. Kaya tayo, nasa kamay lang tayo ng Diyos na mag-ama. Siya ang pumipisa ng hangin sa kanyang mga dakot at nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. Kasi yung tao po 70% tubig. Sabi nga sa Ecclesiastes, yung tao rito tinutukoy na tubig kasi yung tao tubig po ang katawan niya po 70% tubig Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Ecclesiastes 11:1. Iasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. O yun po. Ang inaasik po rito, yung tinapay, yung aral po ng Diyos. Kasi yung tubig po rito, ang tinutukoy po rito tubig, mga tao po to. Ang tao po kasi 70% tubig Ang katawan ng tao yun. Siya yung pumipisa ng tubig sa kanyang mga dakot at tanghangin sa kanyang mga kamay. Sabi sa Kawikaan. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa Kawikaan 30:4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? O yun Ang pinantali ng tubig sa kasuotan, yung laman ng tao Kasi ang tao kasi 70% tubig. O siya rin yung pumipisa ng hangin sa kanyang mga dakot. Gaya ng babae, pinisan yung hangin, binalik uli sa katawan ng babae yung espiritu. Pero nasa kamay pa rin niya tayo ng mag-ama ng Panginoong Yesus. Yun po yun. Kaya ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Huwag po kayong maniwala sa ang kasama sa paglalang anghel. Mga bulaan po yun ang nagsasabi ang Panginoong Yesus tao. Ang Panginoong Yesus po ang kasama sa paglalang. Ayan po, yung dahil nasa kamay niya lang
ang lahat ng kaluluwa sabi ng banal na kasulatan nasa kamay lang tayo ng mag-ama Sabi nga dito sa 12:10 ng Job, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Yun, nasa kamay lang po tayo ng mag-ama, yung hininga. Kaya, yung sa may Proverbs, sa Kawikaan 34, yung mag-ama po yun ng lumalang sa tao. Sila po ang lumalang. Kaya sabi nga sa dito, sa may gawa yung pinatay ang limikha ng buhay kasi kasama po yung ama sa paglalang. Ang namatay lang naman sa Panginoong Yesus yung katawan laman para may handog sa kasalanan. Pero hindi po namatay yung kanyang pagkataong loob, yung pagka-Diyos niya, yung espiritu, kasi Diyos po siya. Iba po yung espiritu ng tao. Ang tao kasi hindi rin namamatay yung espiritu, yung kaluluwa, pero kinukulong na po ng Diyos yun pag namatay po yung katawan laman, yung bumabalik sa kanya yung espiritu, kinukulong po yung mga kaluluwa. Pero yung Panginoong Yesus, iba po yun. Kahit namatay yung kanyang katawan laman, yung kanyang espiritu, bumalik sa pagka-Diyos. Iba na ang kanyang kalagayan. Ito, basahin ko pong muli sa inyo rito sa Gawa 3:15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Siya po yung lumilikha ng buhay Sila po talagang mag-ama. Ang Panginoong Yesus. Siya yung kalarawan at kasama ng Ama. Sabi nga sa Roma, nilang ang lahat ng mga bagay para sa Kanya, ukol sa Kanya, dito po sa Roma. Sa Roma 11:34 hanggang 36 po. Kapitulo 11, ang kabanatay 34-36. Sapagkat sinong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang nagbigay ng una sa kanya at siya'y babayarang muli? Sapagkat sa kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay sa Panginoong Yesus yan nilalang para sa kanya. Kaya ang nakilala nilang Diyos dito, yung Panginoong Yesus, yung Diyos na mayroong mana. Basahin ko pong muli sa inyo. Sapagkat sa Kanya, sa pamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Para sa anak po yun, yung lahat ng mga bagay. Kaya ang nakilala nilang Diyos dito sa banal na kasulatan, yung Panginoong Yesus yun, dahil binigay na lahat ng Ama sa Kanya yan, yung lahat ng mga bagay. Sabi nga, humingin ka sa akin, ibibigay ko sa iyo mga bansa. Kaya siya po yung nakilalang Diyos doon, yung nagpakita kay Abraham, kay Moises. Pero yung ama, hindi po nakikita yun. Ang anak lang po ang nakita. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito sa mga awit, sa 2, ibinigay ng Ama sa Kanya kaya nakilala na niyang Diyos doon, yung Panginoong Yesus, yung Diyos na mayroong mana. Gaya ng sa ibang video ko, mapapanood nyo po ron, siya yung Diyos na mayroong mana. Doon po. Ito po sa mga awit, 2:7 hanggang 8 patuloy. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Mana niya na yan sa Panginoong Yesus Mana na ng Panginoong Yesus ang lahat ng mga bagay sa Ama Kaya ang kilala nilang Diyos doon, yung Panginoong Yesus, yung Diyos na mayroon pong mana. Siya po yung kalarawan ng pagka-Diyos ng Ama. Ang Panginoong Yesus. Sabi nga sa Kolosa, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, di ba? Ganun po. Diyos po yung ating Panginoong Yesus, hindi po siya tao. Siya po yung kasama sa paglalang, siya yung kalarawan ng Ama. Basahin ko po, ang Panginoong Yesus po kasi,
inilihim lang niya sa lahat ng panahon at lahi. Kaya, sabi rito sa Kolosas, inilihim lang siya ng Ama. Siya yung kasama sa paglalang. Siya yung larawan, saka siya yung tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. O, basahin ko to sa inyong muli, na siya yung larawan ng Ama sa Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. O, siya po yung kalarawan ng Diyos. Ang ating pong Panginoong Yesus, inilihim lang po yan ng Ama. Naglihim lang sila ng mag-ama. Dito po sa Kolosas 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. O yun, inilihim, ang Panginoong Yesus inilihim sa lahat ng panahon at lahi, sabi rito. Ano pong panahon yun? Yung unang araw pa lang ng paglalang ng mundo, ng sanlibutan, nakalihim na po ang Panginoong Yesus. Hindi lang po siya nagpapakilala sa tao, pero siya na po talaga ang Diyos noon sa lumang tipan, bagong tipan. Hindi po nakikilala yung Ama. Siya po talaga nag-aalagad ng mga tupa ng mga tao sa Panginoong Yesus. Siya po talaga, wala na pong iba. O, basahin ko po sa inyong muli, ang Panginoong Yesus inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Anong panahon? Yung nagkaroon pa ng unang araw, ganun po. Kaya ang ating Panginoong Yesus, siya po yung Diyos at kalarawan ng Ama. O, basahin ko pong muli sa inyo rito sa Kolosas, Kapitulo 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. O yun, sa lahat ng panahon at lahi. Anong panahon at lahi? Nung magkaroon pa ng unang araw, sa panahon pa ni Eva, nakalihim na ang Panginoong Yesus. Yung magkaroon ng unang araw, o ito, basahin ko sa inyo rito sa Henesis 1-5. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkaumaga ang unang araw. O yun po, ang unang araw, sabi rito, nakahapon at nagkaumaga ang unang araw. O yun, yung unang araw, nakalihim na po ang Panginoong Yesus. Ayun po yung sabi ng banal na kasulatan. Inilihim ang Panginoong Yesus sa lahat ng panahon at lahi. Kaya siya po yung kasama ng Ama. Basahin ko po sa inyong muli kasi dito sa may sulat, hindi ko po mabasa gaano Ito. Yun po yung unang araw, nakalihim na po ang Panginoong Yesus na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Kaya siya po yung kalarawan ng Diyos, kasama ng Diyos sa paglalang. O, basahin ko pong muli sa inyo sa Henesis, Kapitulo 1, Kabanatay 1-5. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag ng mabuti, at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. Nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. O ito po yung unang araw, sabi sa Henesis, nakalihim na ang Panginoong Yesus. Kaya ang Panginoong Yesus, nakalihim na po yan nung lalangin yung tao. Hindi siya lalangin ang lahat ng mga bagay, pati tao. Hindi siya nagpakilala. Kaya ang nakilala nilang Diyos doon, nakita ni Abraham at ni Moises, yung Panginoong Yesus po yun, yung nagpakita po sa kanya na Diyos.
Dahil yung Ama, hindi po yan nakikita. O, basahin ko po sa inyo muli ito, yung sa Kolosas, na ang Panginoong Yesus inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Kapitulo 1, ang kabanatay 26, na ang Panginoong Yesus inilihim sa lahat ng panahon at lahi. O lahat ng panahon, sabihin nung unang araw pa, nakalihim na ang Panginoong Yesus. Kaya siya po yung kalarawan ng Ama, kasama ng Ama na Diyos. Nailalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Kolosas 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. O yun, sa lahat ng panahon at lahi, sabihin, panahon, nung unang araw pa, nung paglalang pa po ng mag-ama sa langit at lupa at sa mga tao, nakalihim na po ang Panginoong Yesus. Sa lahi pa po ni Abraham, ni Adan, inilihim na ang Panginoong Yesus. Yung lumalakad sa lilim ng ulap, ang Panginoong Yesus po yun, yung nagsalita kay Abraham. Hindi naman po kasi bumababa po yung Ama, wala po kayong mababasa na ang Ama'y bumaba, kundi ang Panginoong Yesus lang. Kaya siya po yung nakilalang Diyos ng mga tao nun, ang Panginoong Yesus. Kaya nga sabing ganun, sa Hebreo, siya po yung nakilalang Diyos doon. Sabi po sa Hebreo dito, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Sabi sa 13:18 ng Hebreo. Pabasahin ko po sa inyo sa Hebreo Kapitulo 13, ang kabanata ay 8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. O yung siya rin kahapon, yung unang araw pa lang ng paglalang, yun. Siya na yun, siya po yung Diyos talaga, yung Panginoong Yesus na nakilala ng unang siglo ng mga tao. Sabi nga at saka wala pong nakakagawa sa ginagawa ng Ama, kundi yung anak lang. Wala pong nakakagawa sa ginagawa ng Ama, kundi ang anak lang. Kung anong ginagawa ng anak, siya rin ang ginagawa ng Ama. Walang makakagawa sa ginagawa ng Ama kundi ang anak, sabi sa banal na kasulatan. Kaya siya po yung kalarawan ng Diyos na sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kaya Diyos po ang ating Panginoong Hesus bilang isang anak. Iisa po sila ng kalarawan ng pagka-Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa 1:5, 19, 18. Siya po yung gumagawa rin sa ginagawa ng Ama. Wala naman po makakagawa sa ginagawa ng Ama kundi ang anak. Kaya siya po yung kalarawan ng Diyos ng Ama, ang Panginoong Yesus. Siya po yung kalarawan. Dito po sa 1:5-19 hanggang 20, patuloy hanggang 25. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Kung ano yung ginagawa ng Ama, ginagawa niya rin ng Panginoong Yesus. Basahin ko pong muli. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Patuloy ko po, sapagkat kung paano binabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang kanyang ibigin. Binubuhay din ng Panginoong Yesus yung mga patay. Kaya wala po makakagawa sa ginagawa ng Ama, kundi ang anak. Kasi po yung tunay na kalarawan ng pagka-Diyos. Kaya nga, sabi nga, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sabi kay Felipe, kaya siya po yung kasama ng Diyos
sa paglalang, yung Panginoong Yesus. Dito po siya po yung kasama, siya yung kalarawan ng pagka-Diyos, at talagang Diyos po ang Panginoong Yesus bilang isang anak po. Isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos, sabi rito sa 1:14. Ito po ang huling verse na babasahin ko po sa inyo. Sa 14 ng Kapitulo 14, ang kabanatay 6 hanggang 9 ng 1 po. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko? Kung ako yung makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong nakilala at siya inyong nakita." O yun, nakita, sabi rito ng Panginoong Yesus, kasi nga siya yung kalarawan. Miski sa muka at sa gawa, siya po talaga yung kalarawan ng Ama, ng anak, ng Panginoong Yesus. O, ito po, basahin ko po sa inyong muli. "Kung ako'y makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaunang panahon ako'y inyong kasama at di mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama?" O, yun po. Sabi niya, paanong sinasabi mong ipakita mo sa akin ang Ama? Kasi nga, ang nakakita sa kanya, nakita na sa Ama. Kasi siya ang talagang kalarawan ng Ama na kasama sa paglalang. Siya yung kalarawan sa muka, kalarawan sa gawa, o sa kabanalan, o yun. Siya po yun. Kaya sabi po sa Kolosas, duduktuhan ko po sa inyo sa Kolosas, na minigaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Siya po talaga yung kalarawan ng Ama. Ito po. Sa Kolosas, Kapitulo 2:9, "Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman." Yun po, siya po talaga yung kalarawan ng Ama ng Diyos, yung Panginoong Yesus. Siya po yung kalarawan, yung Panginoong Yesus. Babasahin ko pong muli sa inyo sa Kolosas 2:9, "Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman." Dito naman sa 19, 1:19 ng Kolosas, "Sapagkat minagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya." Nananahan talaga sa Kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa Panginoong Yesus. Ayun po, yung nakakita sa Panginoong Yesus, nakakita sa Ama dahil siya ang kalarawan ng pagka-Diyos ng Ama. Siya po yung tunay na kalarawan talaga ng Ama, ang Panginoong Yesus. God bless po. Sana naliwanagan kayo. Sabi ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin, nakita sa Ama. Ibig sabihin po nun, siya po talaga yung kasama sa paglalang. Siya yung kalarawan at kawangis. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama, sabi ng Panginoong Yesus. Bakit sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Yun po. Dahil makikita mo siya, kung nakita mo na ang kanyang pagka-Diyos, nakita mo na rin yung Ama kasi kalarawan siya ng pagka-Diyos ng Ama Sabi, minigaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. God bless po. Sana po naliwanagan kayo, ang kasama sa paglalang ang Panginoong Yesus at siya yung kalarawan ng Ama. God bless po. Mag-ingat po kayo. I love you po. Sabi po ng Panginoong Yesus. God bless.